Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin PBBM walang alam. Nako, nataranta sa matinding utos ng korte. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Samanaan bayan ko sa magnanakaw na tao. Sen mga karibin natin, bago po natin i-play ang video ito, nako, pasadahan po muna natin itong sinasabi nating PBBM walang alam, sapagkat sa lahat po ng nangyayari mga kababayan, no, sa ating bansa, President Bongbong Marcos Jr. always no hand, no? Eto mga karibin natin, papakita ko sa inyo, no, yung mga balita. Ito po. Sabi po dito, ito ay ano natin i-zoom in. Yan mga kababayan, no? Iba't ibang balita, no? Ito, unahin po natin. PBBM has no hand in gold sales by BSP. Yan, no hands. Yan. Ito pa. Palace no hand in blank item in 2025 BICAM report. Nako. Ito pa. Marcos denies hand in Sara Duterte's impeachment. O palaging no hand, no? Wala siyang kinalaman, no? Lagi siyang malinis mga kababayan. Ito pa. Marcos no hand in Subiri's Marcos no hand in Subiri ouster but asked by Escudero, what do you think? Yan mga kababayan. Palaging no hand po ang ating President Bongbong Marcos Jr. sa mga nangyayari po sa ating bansa. So, ano po ba ang sign nito? Where is the accountability and transparency, di ba? Kung palaging no hand ang ating Pangulo sa mga ginagawa, sino bang presidente? Like for example na lang mga karibin natin, no? Dito po sa dalawang nangyaring ito. For example, dito po sa pagbebenta ng gold reserve ng Pilipinas, no? No hand daw siya no? Dito po sa blank item report ng BICAM, no hand din. So, ibig sabihin lang nito mga kababayan, is our president functioning? Tatanong lang. No? Kasi for example dito sa gold reserve na ito, hindi natin masasabi na no hand po siya dyan. Wala siyang kinalaman dyan mga kababayan. Siya po ang presidente. No? At hindi gagalaw yung BSP na yan. I think lang I'm not sure. Pero bilang isang presidente, ikaw ng bansa, ikaw ang ama ng bansa, you have to know, no? Kung anong nangyayari diyan sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Diba? Sa palagay niyo po ba mga kababayan, wala talagang kinalaman ng ating presidente sa lahat ng mga nangyayaring ito? Yung pong sabi nila, wala tayong magagawa. That is their opinion, no? So mga kababayan, pero para sa ordinaryong Pilipino, ikaw ang presidente, diba? You should know all things happening in the Philippines, and you must take responsibility and accountability for whatever happens, no? Sa Pilipinas. Diba? Sa mga kabayan, sa kabilang dako naman po mga karibin natin, President Bongbong Marcos Jr. meron pong paalala sa kabataan, no? Ito po. May mensahe si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. para sa kabataan hinggil sa pangangalaga raw sa kaalamang itinuro ng mga nakakatanda. Yan mga kababayan. Ito po. President Bongbong Marcos Jr. may bilin sa kabataan ipagpatuloy ang itinurong kaalaman ng matatanda. So para sa akin, that's a good point, no? That is a very good point coming from our president, no? Na yung itinuro ng ating mga nakakatanda sa atin ay ipagpatuloy natin. But may question mark no?
may katanungan po tayo dyan. Teka lang. Ang katanungan dyan, depende po. No? Ang sagot ko naman dyan, no? Hindi po pala katanungan. Ang sagot ko naman po dyan, depende po sa kaalaman ng matatanda. No? Like for example na lang natin yung pamilya nila. No? Coming from the former, yung late president na tatay niya, di ba? Si Marcos Sr., no? Hindi po lahat ng ginawa ng matandang Marcos Sr., no, ay pwedeng gawin ni President Bongbong Marcos Jr. ngayon. No? Yung magaganda lang sana ang ginagawa. No? O yung magaganda lang sana po ang ginagawa ninyo. Hindi naman po lingid sa inyong kaalaman, mga kababayan, na nasa world record nga po yan di ba? Yung pagnanakaw po ng Marcos Sr. Oh. At ng First Lady, di umano. Hindi naman di umano yan kasi nasa world record na nga di ba? Natanggal yata sa world record, Guinness World of Record. Pero what I'm trying to point out, there is a history. Ng kanyang nakakatanda or yung kanyang ama. That's why I'm telling you na hindi po lahat ng ginagawa ng nakakatanda sa iyo ay gagawin mo. Or sabi niya ay ipagpapatuloy, no? No, hindi po. Baka kasi na misunderstood, no, ng ating mga kababayan yung sinasabi ni President Bongbong Marcos Jr. Kasi hindi niya po binagyan ng yung mabubuting gawain lang, no? Ipagpatuloy ang itinurong kaalaman ng mabuting kaalaman sana yung inilagay niya, yung mga mabubuting kaalaman, not the bad influence, di ba? Sen, anong palagay niyo po dito, mga karibin natin? Presidente po ang nagsabi niya na dapat ipagpatuloy ang itinurong kaalaman ng matatanda. Pero dapat yung mabubuting kaalaman lang po, mga kababayan. Hindi po yung masasamang kaalaman. Iba rin po yun. But what do you think to this administration? Are they doing this good lessons, no? Coming from the elders, yan mga kababayan. Aba, eto pa mga kababayan, nako, si President Bongbong Marcos Jr. May plano nga bang balasahin, no, ang kanyang kabinete? Eto mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng konting komento ang video ito. Oops, teka lang, walang. Ay, ito. Kasalukuyan daw na ini-evaluate ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang gabinete. Wow. Kasabay niya na pinagsusumite ni bagong DOTR Secretary Vince Dizon ng courtesy resignation sa mga opisyal ng ahensya. Wow. Narito ang agenda report ni Pierre Pastor. Hindi pa masabi ng bagong upong Palace Press Officer na si Attorney Claire Castro kung may magaganap na balasahan sa gabinete. Pero may isinasagawang evaluation na raw ang Pangulo. Kasi every time, kailangan naman mag-evaluate ng Pangulo Wow. Kung kanyang mga secretaries, cabinet members are doing well. Wow. So yan mga kababayan, the President is evaluating, no, itong kanyang cabinet members. So, ang tanong dito mga kababayan, sino po ang mag-evaluate sa Presidente? If he is also doing good or not, di ba? Ang tanong diyan, kaso, pag in-evaluate mo yung president, mga kababayan, ang kahahantungan mo ay sa TRICOM. Di ba? At malamang sa malamang, pag in-evaluate mo ang presidente, maawi sa contempt. Yan. No? Sabi, yun, naalala ko na po, di ba, last time, sinare ko po about sa isang company, yung bad company. Ano pala yun? Toxic company. Yung quotes, di ba, yung quotes. Ito, i-share ko ulit sa inyo. Toxic company, kasi related din naman dito kasi evaluating then mag-hire na naman sila ng bago kapag hindi nila gusto. Okay? Sabi po doon, toxic company is always hiring. Do you think mga karibin natin, this administration is a toxic administration? Because this administration is always hiring, no?
Lalo na po dito sa PCO. Diba? Sa Presidential Communication Office, mga kababayan. This government toxic. Kasi always hiring mga karubi natin. Or dalawa lang yan. It is toxic administration or incompetent employee yung kanilang naha-hire. For the government, for the people. So, pag nakita po ng Pangulo na, oops, mukhang hindi ito makakatulong, di we have to find. So yan mga kababayan, no? Marirelate mo yung kanyang sinabi sa kanyang sarili mismo dito kay Attorney Claire Castro. Sabi niya, pag hindi nakakatulong, di ba, ops, baka palitan, di ba? So, yun pala, mga kababayan, no? I'm not promoting for you to visit, no? Attorney sa Claire Castro YouTube channel, no? But if you visit it, mga kababayan, makikita mo, no? Na very, very helpful, no? Helpful, yan. Very, very helpful po si Attorney Castro sa administrasyong ito. Through what? Through criticizing, no? The Dutertes, mga kababayan. I'm not promoting, but kung pupuntahan niyo po yung YouTube channel niya, nako, you will see the reason behind his employment as undersecretary, no, ng PCO, di ba? Yun bistado na agad. Ayan mga kababayan, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po at eto na nga, simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Pinasasagot na po ng Supreme Court. Very busy po yung Supreme Court, no? Ang dami po kasing nagsampa na reklamo sa gobyernong ito. Kaya po kabado itong kasalukuyang pamahalaan. Kasi ngayon pa lang, Totoo po mga kababayan, no? Napakadaming nagsasampa ng kaso. Sabi nga po ni Rowena Guanzon, no? Sabi niya po etong administrasyon ng ito ang may pinakamaraming lusot, no? Na kinakaharap. Hindi pa man tapos ang kanilang termino. Pero eto, sunod-sunod mo yung mga pumapasok, no? Kasi based po sa ating experience bilang taga-subaybay sa politika ng Pilipinas, no? Nagkakaroon lang po ng maraming kinakasuhan, no, kaso ang isang administrasyon o ring namumuno after ng term niya, no? After. I'm not saying the President Bongbong Marcos Jr., but the whole government administration, di ba? Pero ngayon, mga kaubayan, makikita mo, magtatatlong taon pa lamang, no? Pero grabe, kaliwat kanan na po ang inaabot ng mga reklamo. Kita nyo na yan. If this administration is not a toxic administration, no? Sa palagay nyo po ba itong mga taong ito ay magsasampa ng reklamo against, no, the government? If the government is doing good, no? If the government is doing good and right for the people, I think, di ba? Walang mangyayaring ganito, no? At kung may mangyari mang ganito, the people, no, will protect the administration. Di ba? Nakikita na natin nasa power pa sila, napakarami na pong sinasampang kaso o kino-question yung kanilang mga pinaggagawa sa Supreme Court. Hindi nyo ba puna-puna? Si Correct. Tatay Digong po, bihira po. Ito po, halos lahat ng ikilos no? May nakikita pong irregularidad yung mga tao. Ang tatapang po Ang tatapang maglipat ng pondo, ang tatapang busy po yung Supreme Court. Ngayon, because they are not following the law, no? At in relation to following the law, mga kababayan, no? I think follow the leader lang po ang nangyayari ngayon because PNP Chief Marbel is having an issue, no? About this traffic violation.
we're in, no? They are the law enforcer and yet they are the one who violate the law. Di ba? Follow the leader lang talaga. Di ba? Oh, kung maganda ang pamumuno mo dyan sa taas, everybody will follow whatever your deeds are. Good deeds, ha? Hindi po yung mga masasamang gawain. Good deeds. Good actions. Domino effect na po yan. Coming from the higher up down to the very, very bottom. Di ba? Po nakasalang sa Supreme Court, ito pong yung petisyon dito po sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth. O, tapos susunod po yung oral argument naman dito po sa GAA 2025 GAA. Tapos ito po, tinitiyak ko kinakailangan ditong umaksyon ng Supreme Court kasi sa petisyon po ni BP Sara tungkol po sa kung constitutional po ba yung pagsalang ng ika-4 na petisyon o ika-4 na reklamo samantalang yun na nga, alam naman natin meron ding 1-year ban. So very busy po yung Korte Suprema. Very Yan mga kababayan, very very busy po ang Supreme Court sa pag-aayos ng ating gobyerno, no? Dito lang tayo naka-experience na Supreme Court na talaga ang mismong nag-aayos, no, ng ating gobyerno. Yan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po nating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw